Hi guys! Nandito kami ngayon. Tingnan niyo yung likod ng aming light ace puno. So, yun yung upuan natin ulit. Panoorin yung ating part 1 to 12 para makita niyo yung tsura. Kung hindi natuloy yung aming pagtitinda, umulan pa. Ito yung aming trapal by RCM Campers. So, topic natin for today is yung bakit si light ace, bakit siya yung napili natin. Hi Miachi! So, ito yung husband ko. Tatanungin ko siya kung bakit itong light ace yung napili namin. So, tapusin mo yung video kasi kung hindi mo malalaman kung bakit. Hindi madadagdagan yung idea mo kung bakit gusto mo siyang bilhin. So, ito yung tanong ko sa kanya na una. Heyo guys! Ako nga pala ang asawa ni Meow Chi Pines. Papakita ko muna sa inyo tong lapel namin. Ito yung Bluetooth na wireless something namin. No? Ito yung dalawang trans receiver, tsaka isang receiver na nandun sa cellphone mismo. Kahit malayo, dinig na dinig nyo kami. Tama yung boses ko. Narinig nyo. Meron pang echo yan. Ganito. Pag narinig mo ng echo. Hello. Hello. Diba? Wala nang echo. Yan. Tayo doon sa tanong ni Meow Chi Pines. Bakit Toyota Light Ace panel ban ang kinuha namin? Okay? Kasi ganito yan. Unang-una, consider namin yung presyo. Doon kami muna nagbase sa presyo. So, nung lumabas si Light Ace panel ban, ang mga options na meron sa market is Avanza, puro MPV muna, MPV. Yung mga 7-seater, yun yung mga target namin. MPV, tapos Expander, yan. Tapos si Suzuki APB, si Ertiga. Ngayon lumabas sa market si Toyota Light Ace. Si Toyota Light Ace parang ang kalaban niya sa market is si Suzuki APB. Sila yung dalawang halos talaga magkalaban at parehas sa price range. Mas mura sila doon sa mga APB, sa mga MPV. Meaning ng MPV, yung mga Toyota Rush, Toyota Avanza, Ertiga, yan. Tapos nag-sum up kami sa dalawa na lang pagpipilian. Doon kami sa Suzuki APB or dito sa Toyota Light Ace. Yun nga. So, sa presyo, check na si Toyota Light Ace. Kasi, bukod sa Toyota na siya, mababa pa yung presyo. Pero hindi ko naman sinasabing pangit pangit na brand si Suzuki or yung ibang brands. Kaya lang, medyo mas sikat si Toyota at saka mas kilala sa car industry, hindi lang sa Asia, kundi sa worldwide. Ayun, isa yun sa options namin. Then, pangalawa, sa sikat ni Toyota, marami sila nabebentang kotse sa isang taon or marami sila na manufactured ng kotse. Yung makina niya kasi is tawag dito, parang common na. So meaning nun, kapag for example nasiraan ako, na wag naman sana, in the future din naman to, future proof yung pinag-uusapan natin long term. Makakahanap ng mga pyesa. Kunwari, may kailangan na pyesa, madaling hanapin kumbaga kasi maraming sa market ng Toyota parts. Okay? So ayun, yun yung long term pa. Tapos bukod doon, may goal kami na parang ang namin dalawa ni Mrs. is family and business. So, wala naman kami masyadong maraming sasakyan. Ito is pangalawang sasakyan namin current. Yung isa kasi yung van, nasa loob ng isang business. Pwede ko ba sabihin? Nandun siya, tumatakbo sa Lazada ngayon. So, yun is talaga nakafocus lang siya doon sa Lazada. Ngayon, nagdagdag kami ng isang unit para to naman sa personal namin na family car plus family business namin. Kagaya nito, pinakita sa inyo kanina ni Mrs. Maraming gamit sa likod yan. May kasama yung buong family plus yung may mga pwede pa kami magtinda na plus yung pa namin camping style. So nandun siya. Tapos ngayon, sineta pa na lang namin siya na may mga upuan,
na-customize ko siya sa gusto namin na position ng upuan. Pag ganito, tapos yung sa likod, paspahan lang. 'Di ba sa sa Suzuki APB, sila meron ng upuan. Actually, itong mga upuan na to is galing tong Suzuki APB. Sila meron na talaga upuan, puro nakaganyan yan. Ngayon, na-tsempohan namin si Toyota Light Ace Panel Van, tayo gagawa ng upuan natin na gusto natin. Kagaya nito, upuan ng ng Suzuki APB yan. Upuan ng Suzuki APB yan. Tapos sa likod, upuan naman yan ng sa L300 namin, XB. 'Yon. So parang siya, customize, nape-personalize pa yung van. Na kapag kinompute mo naman is halos paparehas na sa presyo ni Suzuki APB yung magagastos kasi this is 695,000 yata nung time na yon. Nakuha namin 680, parang ganun yata. Tapos ngayon, etong itong setup na to, pagka dinagdag mo to, siguro lalagpas na to, aabot to ng mga 730,000 or sige hanggang 750. Yun din yung price range ng Suzuki APB. Toyota pa to. Pero no to brand wars. No to brand wars tayo. Kaya lang syempre, mas personal ko yung Toyota. Para sa amin yun. Tsaka, ang dream talaga namin is magkaroon ng Toyota Hi-Ace. Toyota Hi-Ace is, kayang mag 18-seater yun na van, commuter. Pero, yun nga, lumabas sa market to, 695, so 700,000, mga less than 800,000. Tapos, medyo baba muna ulit kami sa goal namin kasi halos parehas lang naman siya ng tawag dito, purpose. So, ayun. Nagamit pa namin siya sa gusto naming paraan. Tapos, ano pa ba? So, yung number 2 question pala na itatanong ko sa kanya ay, hingi lang ako ng tips o isi-share mo sa kanila na bakit Toyota Light Ace Panel Van ba? Kasi may mga nababasa ako na nagtatanong na any tips po sa mga nakabili na o mga may nagawa na sa unit. May bibigay ka bang tips? Uy. Hello? Okay na? So, anong tanong ni Miauchi? Bakit daw, yung may bibigay na tips? Sa akin, may siguro konting tips lang, pero medyo mahaba na naman to. Ang unang tip, dapat siguro marunong kang, kunwari nakapag-decide na kayo na Toyota Light Ace yung kukunin nyo. So, ang unang tip, dapat matuto kayo na mag-drive ng manual. Kasi eto, sa Toyota Light Ace, wala siyang automatic na unit. So, puro manual siya. So, ayun. So, isang tip na 'yon kasi kailangan matutunan mo ng maayos yung manual na driving. Tapos ngayon, pangalawa, hanapin mo yung pinaka purpose nung or suit sa needs nyo. Yung needs na kailangan nyo. Kunwari, family van ba? Or kung introvert kayo, dapat walang ibang nakasakay na tao, kundi kung dalawa lang kayo. Huwag kayo maglagay ng upuan. Parang ganon. Pero kung extrovert naman kayo, gusto nyo, marami kayo kasama, di punuin mo ng upuan para maraming kasya. Or kung may business ka naman, eto, lagay mo dito. Tapos kung kung mainiting ka, so hindi pa pwede sa'yo kasi walang aircon sa gitna. Ikaw naman yung driver, nasa unahan yung aircon, pasok naman yun. Pero actually, malamig naman siya hanggang likod. Yun nga lang, syempre, hindi ko lang alam pagdating ng mga 2 years, 3 years, 4 years na yung unit, baka kailangan lang ng maintenance ng aircon. Siguro. Pero for the meantime, or ngayon, simula nung ginamit namin, nasa ilang kilometers siya tayo? 7,000 kilometers. At saka nakuha namin siya April last year. 1 year na siya ngayon. Hindi naman kami na hihinaan sa aircon. Kahit may marami kang sakay, 11 na katao kaya namin maisakay. 3, 6, 9,
10, 11. 11 to 12 person yung kaya namin maisakay na tao. Hindi naman namin nainitan. Ha? Naging 11 to 12 yung kaya namin isakay na tao dito sa upuan dito. Tapos, ano pa ba? And lastly, syempre, gagawin mo yung gusto mo. Ibig sabihin nun, kung gusto mo talaga yan ang kunin mo. Diyan ka masaya, di ba? Diyan kayo masaya ng asawa mo or ng partner mo. E di, proceed. Kasi mahirap naman pagka, di ba dumaan naman kayo sa decision. So, bago naman kayo nag-come up sa mga unit na gusto nyo, hindi naman porke sinabi nyo, kunwari, ang gusto ko, Starex. Siyempre, di ba, medyo mag-iisipan pa. Lalo na tayo sa mga medyo wala pang budget gano or siyempre, pag-iisipan at pagpaplanuhan mo na kasi pang matagalan ng unit. Sa amin na, pang matagalan ng goal namin. Ito, ayaw na. Siguro tumagal siya ng mga 10 years, 20 years. Hanggat hindi nga siya hanggat hindi siya nga nasisira, siguro ito na yung pang gamit namin. Pero kapag sinuwerte-swerte pa, pwede pang dagdagan. Alam mo 'yon? Pero kung gusto mo talaga, I doubt na masasayang pera mo kasi Toyota, panalo. Sulit 'yan. So tips doon, gawin mo yung gusto mo. Kung ayaw mo ng Toyota, wag mong bilhin. Okay? Okay na. So guys, yun yung mga tip na mabibigay lang namin sa ngayon. Kasi wala lang naman kami magawa. Maghanap kami ng mga stray cats and dogs. Pero eto, meron. Di ba? Si Bibi. Hindi kaya kilala. Stray yan. Stray dogs. Kasi meron naman dito yung mga pet na naglilibot-libot. Di natin sila pwedeng bigyan ng food. Siyempre magalit man yung amo. So eto, di ba? Ang bait. So ano bang goal natin? Bigyan sila ng food. So, ito yung food. So guys, ito dapat yung dala yung food. Yan. Mura lang yan. Wala pang 5 pesos. Minsan yan, nagsisale pa yan para 3 pesos lang So, pag buksan nyo, mahirap. So, dahil meron tayong dogs, pagpapakain lang tayo na mga. Aba. Bata pa siguro. Hindi naman narunong magsalita yung aso kung nagugutom o hindi ikaw. Very good. Okay, nahihirapan. Hindi na daw. Guys, papakita ko naman sa inyo yung van. Ako naman yung magte-testing kung kakayanin ko yung pinagagawa ni Miauchi. Ayun yung van. Ayun si Miauchi Pines. Ito yung una kong hindi, isa sa mga project ko. May nakita lang akong ba't tinatawlan mo? Tinatawlan niya yung kapwa niya. So, ito yung isa. Ito yung parang para sa akin nga wala masyado siyang sense. Pero pwede na rin kasi may nagkaroon kami ng magandang deal. So, nabili na namin siya. Still rims pa rin siya. Kulay black na. So, nakulayan na. Tapos, meron na siyang ganito. Meron na siyang hubcap. Yung hubcap niya medyo old school. Tapos, so, para natatakpan yung mga, tawag dito yung mga threads nung gulong. Kapag naplatan ka, wag naman sana. Tatanggalin mo muna to. Ito. May dalawang tornilyo. So, tatanggalin lang yan. Alin lang yan. Tapos, yun, ma-access mo na yung mga nuts dyan, yung mga threads. Okay? Tapos, sumunod niyan, itong, si owning. Gustong-gusto ko yan, dati pa, yung owning na yan. Kaya lang, actually, itong owning na to, ito yung isa pa, kumbaga, ito yung high-end dati sa ibang market, sa abroad. Ang naging ang kasi nito, ang specs nito is pwede siyang itinayo, tawag dito, nakatayo na ganito kahit wala siyang pole. Kasi yung mga existing na ganyan, yung mga madalas sa market niyan, hihilahin mo ang paganda yan. Hilahin mo.
Pagkahila mo, lalagay mo yung pole dito. Lalagyan mo ng poste para matibay. Tapos lalagyan mo pa ng pole na ganito. Para hindi siya bumagsak. Ito kasi freestanding kung tawagin. Ayan na, freestanding. Ibig sabihin nun, yan, pagka binuksan mo, hindi niya na kailangan ng ganun. Pero minsan nalagyan ko pa rin ng tali yan para pagka malakas ang hangin. Ayun, matibay yun. Ngayon, pagka kinakabit yan, kailangan, meron ka dapat ditong bracket. Yan, cross bar bracket. Yan. Doon may papatong. So ngayon, kung kinakailangan din yan, edi nagpakabit na rin ako ng gusto kong roof rack. Yung roof rack kasi, multi-purpose yan. Pwede mo lagyan ng gamit sa taas, pwede rin lagyan ng tao sa taas, pwede mag-iupuan, pwede may mga videos kami diyan na pwede mong akyatin yan para matambayan, makapag moon gazing, makapag stargazing, makapag sunbathing. Ayan. Tapos, syempre, kapag ka-excess yung gamit, puno ko na rin yung tao dito sa likod nyo, dyan mo ilagay yung gamit. Naka-register din yan. Tapos, ito yung hagdanan niya. Tapos ngayon, ito yung bintana. Ayan. Pinakabit namin yung bintana. Ayan. Yung dati, yung panel ban, walang bintana. Ayan. Pinakabit namin yan. Low cost lang yan. Low cost yan. Ibig sabihin na, mura lang yan. Meron kami nabibili sa mga market ngayon, mga in-import nila sa Japan or sa kung saan man country. Isang buong salamin na yan dito. Yan. Nakaganon yung salamin nila. Kami, low cost lang yung budget namin. So, nilagyan lang namin ng salamin. Kasi may upuan nga sa gitna at sa likod. So, kapag nilagyan namin upuan, syempre, para may kahit pa paano, may view yung tao. May view yung tao. Hindi yung nakatingin lang siya sa amin. Doon sa batok namin, nakatingin lang siya. Ikaw, imagine mo, nakaupo lang yun. So, buong biyahe, nasaan ba tayo? Nasa Baguio na tayo. Nasa Baguio. Ano yung tsura? O, diba? Kahit pa paano may bintana. So, yun. Marami nagsasabi pangit yung bintana na yan. Kasi nga, hindi maximum na size. Kumbaga, hindi maximum pang ganyan. Medyo sinadya ko yan, yung cutting yan. Kasi, hindi ko pinasagad yung cutting. Kasi nga, yung future upgrades. Meron nang gumawa ng isa niyang Light Ace na, anong tawag dito? Dito tayo sa kabila, naulan na. Naulan. Taga Laguna kami, kaya naulan. Yan. So, eto, yung cutting niya kasi, kinat niya yan. Okay lang ako na ganyan yung cut niya. Hindi ko pinasagad dito na corner yan. Kasi nga, may future upgrades yan. Ibig sabihin, possible na dumating sa Pilipinas yung may mga salamin talaga. So, hindi ako nagkamali ng cut. Kasi, baka naman yung cutting nun, hindi kasama talaga to. Tapos, ididikit mo lang ganyan. Di mali ako. Tapos may gumawa na kasamahan natin sa Light Ace Philippines na anong tawag dito? Na roll down and roll up na yung bintana dito. Ang galing nun. Magaling si Kuya. Ni-negotiate ko nga na tawag dito. Na DIY din yung i-DIY yung bintana ko. Pero soon pa 'yon. Okay pa naman ako dito. So ngayon, nilagyan na nito. Waterproof yan. Meron yan may sealed yan sa gilid para hindi pasukan ng tubig. Ngayon, nilagyan niya na yan para hindi nilagyan naman namin ng tawag dito, tint. Hindi, decals na black. Yan. Para panoramic ang style niya. Meaning ng panoramic, para siyang isang habang salamin sa malayo. Medyo eto is okay, optional na to, pero para lang sa aesthetic na side na yan, para medyo nagkaroon ng forma. Nilagyan na yan. Pero, pwedeng hindi na mas good. Okay? So, ayun. Parehas yan. Parehas yan ng ganyan. Salamin. Yan. Ayan. Tapos ngayon, ito na. Ito na nga. Hindi may benta yung beads. Pumunta pa yan ng Quiapo. Hindi, panggawa ko to. Pero may paniba. Tapos ito na. May upuan talaga ang haba na ng sinasabi ko, naka-record ba to? Yung upuan ni Light Ace talaga, ito lang dalawa. Tapos wala sa likod. Plain lang yan talaga. Plain. Ang una namin binili yung insulation. Bumili kami ng insulation sa alam mo na, sa online.
bibigay na lang ni Meow Pines yung link. Yung insulation na yun is para yun sa para yun sa hindi mainitan, tapos hindi rin, kasi yung insulation ngayon na gano'n, may kasama ng soundproofing. Ibig sabihin nun, heat na siya plus sound. So, isang dikit lang, heat and sound na. Ganito yung style niya. Yan. Ito, nilagyan na nga, excess na lang yan eh. Wala yan. So, ito yung heat. Tapos, may sound na rin kasama yan. Nilagyan niya namin buo. Lahat yan hanggang loob. Ito, ayan. Yan, nilagyan namin lahat yan para hindi siya naka-reduce ng noise, tapos naka-less ng init. Ito rin, tinanggal namin tong buong to. Yan, tinanggal din namin. Nilagyan namin siya. Even yung loob ng upuan na to, sa ilalim. Yung sa akin kasi nung umpisa pa lang, nilagyan ko na. Kasi may mga nag-service ng pwedeng lagyan ng insulation yan, yung insulation na nilagay sa bubong. Pero yung sa amin kasi yung binili namin sa online yan. Yan. So, ang ginawa namin, nilagyan na namin sa ilalim. So, hindi ko na ma-describe kung mas mainit yung dati, yung stock na walang ganon, compare sa meron na. Kasi ako, kahit yung ilalim na upuan, meron yan. Yan, meron yan. Ito lang ang walang parte. Yan. Ano, ilagay. Ayun lang ang wala. Yan. So, ayun na nga. Ngayon, ito na ang plano kasi namin. Gusto namin, pag nag-camping kami, or nag-Philippine Loop kami, kasi plano namin ikutin yung Philippines ng medyo budget muna. So, gagamitin namin to as Philippine Loop. Yun. So, ganito yan. Drive dyan yung tao. Tapos nandito si misis mo, si OBR mo, official back ride yun sa motor. Official back, ito naman, official seat ng official na, ano bang tawag doon? Siyempre, asawa mo, ng partner mo. Yan. Ngayon, lahat ng gamit mo nandoon sa pinakalikod. Alam mo naman nandito, di ba? Ngayon, di ba, kapag kanwari, natutulog na tayo, or sa camping, gusto mo matulog sa loob ng sasakyan mo, di ba ang idea agad, dito ka matutulog. Yan, dito yan. Di ba matutulog naman? Ibig sabihin nun, walang gumagamit ng harap. Ito, walang gumagamit ito. Natutulog kayo dito, tapos, yan yung gagawin yung kama, tapos ito yung, ang idea doon sa ang galingan nila eh. Ito ang gagawing kama. Hihiga to, idudugtong sa likod, isang straight na kama. Hindi pa nagalaw yung mga gamit mo sa likod. Ang ganda na idea, di ba? Nandun yan sa, hindi ko alam kung anong part yun eh. Basta nandun sa part nyo, kaya panoorin nyo na lang. Andun yun. So, ang ginawa namin, etong upuan kasi na to, hindi natatanggal yung headrest na to. Yan. Naghanap kami ng upuan ng Suzuki ATV. Yan. Tapos, pinalagay ko yan doon. Pinalitan ko yung Suzuki yung Toyota Light Ace na upuan kasi isang straight to. So, kapag hiniga mo ito, hindi natatanggal yan. Ngayon, yung plano namin, hihiga ako. Nasaan ba? Pupunta ako doon. Ako sa kabila. Para mapakita ko sa inyo. Yan, tapos ito rin pala. Bumili rin pala ako nito. Isang useful yan. Hindi yan didikit. Hindi yan didikit na ganyan. Diba? Tapos sliding yung door mo. Saan ka makakita sliding door? Dalawa sliding door, nakakanap. Sa halaga ng 695k. Sliding door, dalawa. Yung high ace na gustong-gusto namin, isa lang. Ayun, that is pampalubag loob. So, ayan na nga. Hihiga mo yan. Yan. Hawakan mo nga muna. Tapos pakita mo lang. Iuurong mo muna to ng sagad sa harapan. Yan. Tapos pag urong mo ng sagad sa harapan, natanggal mo yung dito. Diba? Nakatanggal mo yung ulo. Nasaan ba yung ulo? Ito. Tinanggal mo yan. Ngayon, hihiga mo siya ng full. Tingnan mo. Ako na. Kita nyo? Ayan na. Full na. Full yan. Nahihigaan yan. Isang diretso. Tapos ito nga, pwede mo pa isagad to eh. May gamit lang. May gamit lang. So, isang diretso. So, ngayon, yun din, ganun din yun.
Kasi yung tatanungin nyo bakit yung pinalitan nyo pa ito. Kasi itong existing nito or yung stock na upuan ng Suzuki Light Ace, Suzuki Light Ace, Toyota Light Ace, ito kasi hindi natatanggal yung ulo, yung headrest. Pangalawa, etong ganito nila, hindi yan full na reclined. Hanggang mga 3/4 lang yun. Kaya, yun. Pinurso ko yun na matuloy yan. So, nagagamit namin to, higaan namin tong dalawa. Sa kanya rin, nahiga yan. Huwag ko na pakita, nakakapagod din eh. Hiningal pa. Oo, hiningal na ako eh. Siyempre, nahiga na yan. E di dalawa. Kasya na kami 3 dito. Yung gitna, pwede yang ilagay to. Yan, ilalagay mo dyan. Iipit mo yun dyan. Dalawa yun. Pero, natatanggal lagi. Pwede mo palitan na lang ng unan. Bahala ka na. Tapos 3 kami dyan. Ako, siya, tsaka yung anak ko. Yan, nahiga kami dyan 3. Pwede mo lagyan din ng sapin yan, foam, bahala ka na. At least, ang purpose and the idea, hindi na kailangan tanggalin lahat ng gamit yan para ilipat dito sa unahan. Nandun pa rin sila lahat ng gamit. Ayun sila lahat ng gamit to. Nahigaan mo pa to. Eh hindi ka naman magdadrive eh. Matutulog nga kayo, di ba? Yan, di ba? Eh di nagamit ko pa. Ang ganda ng idea, no? Ito pa. Ito yung matindi dun eh. Sasara ko na, naulan na naman. Ito yung idea dun. Para talaga to kung Suzuki APB rin to upuan sa likod ha. Ayan. Ngayon, ang nangyari sa amin, nauna na namin nabili to. Nauna to namin nabili bago namin napapalitan to. Na-imagine ko na yan. Na-imagine ko na. So, imagine niyo stock na upuan ng Toyota Light Ace yan, na ibig sabihin hindi yan na full, tapos hindi natatanggal to. Ito, una namin nabili. Sige, pakabit na natin. Ngayon, yung nagkabit, hindi ko masukat ngayon. Hindi ko masukat. Kasi nga, wala pa ako yung upuan ng Suzuki APB. Hindi ko pa siya tawag dito, tama kung tama ba yung sukat. Ay, oo. Buti na lang ha. Yung pagkakakabit niya nito, ano lang yan, bolt on lang yan. Tatanggalin mo lang tong bolt. Yan. Tapos, ready na yan. Sibak na yan. Wala ka nang gagawin dyan. Sakto yung, kapag ka nakasagad to, yun din yung idea ko kasi. Pag kasi nagad to, kailangan sagad yun dito. Pagka hinigay siya, sakto-sakto siya dapat. Yan. Buti na lang at tamang-tama lang din yung sukat. Yan. Talagang ibinigay sa amin yung concept na to. Di ba, Chi? Kasi, kung hindi, kunwari, eto, medyo na-front dito. Kahit sabihin mong napalitan namin yung upuan na yan, hindi namin mahiga yan. Buti na lang sumakto rin. Napakahusay. Tapos, eto pa. Medyo naulan eh. Ang stock nito, so tapos na tayo sa upuan, tsaka doon sa Ang stock nito kasi ito lang ang meron nakalagay dito. Yan lang yung handle na yan. Yan. Lahat ng part Yan. Tinanggal kasi namin tong buong to kasi sabi ko nga sa inyo, nilagyan ng anong tawag doon? Insulation or heat and sound resistance something yan. Tinanggal namin. Yung tools na ginamit namin pantanggal, ayan ito lang, tatanggalin mo lang yan. Pag tanggal mo yan, sisikwatin mo lang yan. Yung tools na yan, nabibili lang din sa online, ipapadala ni Meow Points. Pag sibak mo yan, yun, tanggal na yan. Tanggal na yan. Tapos tanggalin mo lang lahat yan. Nakabili kami sa online lang din ng handle. Yan. Edi handle. Isa. Sakto yan, may provision para sa lahat dyan. May 2 butas na dyan. Tatanggalin mo na lang, ilalagay mo na lang yung tornilyo. Ayan o. Ang binili na ko yata dito is para sa Avanza. Kung di ako nagkakamali, para sa Avanza G. Ayun. So, Toyota Avanza. So, 3 binili ko. Kasi meron na nga to eh. So, 1, 2, 3. Nung naikabit ko na, edi meron na lahat. Useful, di ba? Useful nga eh. Magaling tayo maghanap ng mga Sakto naman. Nakita namin to. Ito, yan. May lalagyanan pa. So, ikakabit mo siya doon sa mga handle. Sakto, meron na akong kompletong 4. Ayan, ikakabit na yan. Edi may lalagyanan ka pa. Hindi pa yan abala sa ulo. Hindi ka abot dyan sa ulo. Tapos, eto naman, edi may ganito ka na. 4 yan eh.
Sa likod naman, wala sa kabila yan. Yan, wala. Wala. Pero meron yung provision ng butas. Tatanggalin mo lang din yung kanina. Tapos naglagay-lagay ako ng tornilyo. Saka washer. Yan. Para magamit namin naman. O, 4. 2 ganyan ang lalagyanan. Ano ba tawag dito? Luggage carrier something sa loob. Nagagamit mo sa loob pa yan ng van. Oh. Parang ceiling. Yan, ceiling. Parang, anong tawag dito? Ano ba tawag dito? Parang loft. Yan, parang loft. Lalagyanan mo ng gamit sa taas. Overhead cabinet. Mga ganun. Yan, yung mga tawag dyan. O, di ba? Ang galing. Tapos ito, pwede itong removable. Naisipan ko pa ito, lagyan yung kabila. Yan. Mga sampayan ng gamit. Yan. Tapos, itong mga ganito, yung seatbelt, pwede rin lagyan ng seatbelt tong likod. Ito. Ayan. Ayan, may provision dito, bubutasan mo yan. Para ma-shoot mo to. Ma-shoot mo ito. Ayan. Tapos, ito yung butas sa likod. Yan, itong butas. Diyan mo ipapasok yung sa ano. So, kung gusto mo palagyan ng seatbelt, edi goods. Ayan. Okay, ngayon, ano na? Yan na. Puno, di ba? Ayan o, puno. Tapos, ilan kaming sakay kanina? Ako sa harapan, si Meow Chipa sa gitna, ay sa gilid, sa tabi ko. Tapos sa likod ko, si Lola. Tapos sa likod ni Meow Chipa, yung anak namin, si Atina. Oh. May bakante pang 2. Kasya pa, isa doon sa gitna. Maximum 4 yan eh. Medyo siksi ka na nga lang pag 4. Yun, yung gitna. So, ayan. Tapos puno yung gamit dito. Actually, hindi pa nga puno yan kasi meron pang space na to. Oh. Diba? Eto, ayan yung upuan na isa. Oh. Ang upuan na binili namin is, eto, hindi pala namin binili to. Galing to doon sa L300 XB ko. Yung L300 na nando sa online na delivery. Yan. So, ang gamit namin upuan pa ganun. Pahalang. Yan. Ito siya pag folded. Oh, nakita niyo, folded yan. Oh. Tapos ito hindi folded, edi may patanong ka pa. Tapos dito sa ilalim, ilang camping chair ang kasya diyan? Ilan ba? Oh, 4 na camping chair sa ilalim kasya. Ito yung camping chair. Kasi kapag pinold diyan, parang isang stick lang 'yan. Tapos kasya diyan 4. Tig 4. Oh. Mamaya, ikakabit niya ulit 'yan kung trip mo. Tapos ito yung tutuwa ko dito lagi. Kasi nagiging bubong yung yung likod mo. Ayun. Nagiging bubong. 'Di ba? Oh, 'yan. So ngayon, nandito lahat ng gamit mo. For example, nagpipilipin loop na kami. Andito yung lahat ng gamit namin sa likod. Pag natutulog kami, doon kami sa gitna. So, ano po yung exhaust? Yung exhaust. Oh, may future akong plano doon sa exhaust. Napanood ko na yun sa ibang mga nag-YouTube din na mga foreigners. Wala pa ako nakikita dito gano eh. Ang idea ko doon sa exhaust, sabihin ko na rin sa inyo ha. Yung exhaust, di ba yung future nito is yun na pwedeng i-roll down and roll up yan. Pwede mo yan lagyan ng net. Yan. Pagkalagay mo ng net, hindi ka napapasukan ng lamok. Even ito, lalagyan mo yan ng net. Yan. Hindi ka napapasukan ng lamok, ng insekto, or kahit anong mga flying something dyan. Ngayon yung exhaust naman, ito wala pa to. So, kunwari, wala pa talaga. Wala pa akong budget yan. Dito na lang. Bibili ako ng mga cooling fan dito, cooling fan. Siguro ang kasya dito is 8 cm or 8 or 10 cm. Siguro hanggang dito lang, hindi ko na isasagad ng hanggang dito. Para pag umulan din, yung rain guard, hindi siya pasukan ng tubig. Kasi kapag hanggang dito, kunwari hanggang dito, yung rain guard dito, abutan ng pasok ng siguro okay na yan. Mga 4 yan, 2, 3, 4, 4. Tapos 4 din sa kabila. Ang mangyayari, yung isa is paloob yung pasok ng hangin. So, paloob. Pagka paloob, yung hangin, doon naman sa kabila, palabas. Palabas yung hangin. So, yan, dyan mo rin ilalagay. So, kapag ka paloob yung hangin dito, nag-circulate yung hangin. Hindi ka para exhaust ka. May exhaust yung, tapos yung cooling pa ng sasakyan. Hindi puro palabas, hindi puro paloob. Dapat even. Tapos may electric fan kami, pero hindi namin dala. Kadalasan yung nakalagay dito sa taas.
at nababasa na. Tapos, may electric fan kami. Yung electric fan namin, dito namin nilalagay pag natutulog kami. Higit lang. Naulan eh. O tama, folded na yan. Folded na yung upuan. Sarado ko lang tong dito ko nilalagay yung upuan, ay yung electric fan. Ha? Yan. Ako naman dito. Sarado. Yan. Dito ko nilalagay naman yung electric fan. Yan. Dito nakatayo yung electric fan. Kasi kapag nakahiga na kami, nakatutok dito yung electric fan. Yan. Hindi, hangin na. Ayan na. Hindi, natutulog kami. Tapos pag-gising, tayo. Yan. Ang tanong naman doon sa CR. Plano namin sa Philippine Loop, magsi-CR kami kapag, kunwari, ang tawag dito, sa mga gas station, sa mga Jollibee, restaurant, gano'n. Pwede naman mag-CR doon. One time lang naman yun. Tapos alis ka rin naman agad. Habang sabay na ng meal time yun. Tapos sa mga campsite naman, may CR naman siguro sila. Oh. So doon. Tapos yung pag magbabarko, yung tawid dagat, pwede makaligo siguro sa mga tawag dito, sa mga barko. Pero hindi ko pa na-experience. Hindi pa namin experience. So nakatayo yan dyan. Electric fan. Pero for the meantime, pag wala pa yung electric fan mo, may mga maliliit kaming fan ganito. Ang battery niyan, 18650. Yan. So, pwede yung mga high-end na 18650. So, mataas talaga at rated yung yung battery. Yung matagal. Yan. So, pwede mo anong tawag dito? I-clip lang yan. Declip yan. Yan. Tapos mga gamit namin Tapos, ano pa bang kulang dito? Actually, marami pa namang kulang, pero yan lang yung mga goal muna namin. Tapos yan, bumili muna kami ng electric fan. Wala lang. Pinapatay ko nga yan kasi medyo may ingay squeezing sound. Ganyan. Pero, pwede naman gamitin para kapag maraming tao, yung isang fan nakatutok dito sa likod, tapos itong mga aircon vents, yan. Aircon vents, nakatutok naman dito. So, nandyan lamig. Pero kahit wala pa naman yan. Pero, bumili na yan din. Tapos USB type yan, pwedeng gumana ngayon yan. Pagka pinagana ko. Wala kasi yung power bank ko, naiwan ko yata yung power bank. Tapos ano pa ba? Ayan, yung mga lalagyanan ng organizer, yan, mga organizer. Tapos itong sa cellphone holder para sa mga Waze and something. Yung mga navigation, tapos camera recorder, yan. Yan. Tapos, ito. Dito, nagpaplano pa akong magpagawa dito ng something, ng center console. Center console tawag doon. Di ko lang alam kung kung anong gagawin, kung paano, kung anong design, wala pa Pero plano kong lagyan yan. Para may use yung lugar. Ito kasi, walang use Wala siya. Hindi ko alam po paano gagamitin. So, sayang. Pwede mo pa siyang lagyan ng gamit. Tapos, ayun na. Ano pa? Ano pang kailangan nyo? Hanapin nyo pa. Dami na nila nalaman ka mo papalo. Papalo and subscribe ha. Dami nyo na nalalaman ha. Wala na kaming sinishare namin lahat ng ideas namin. Ay, ito pa pala lalagyanan nyo ng drinks. Ayun snappy na yan. Pagkagawa ni Esme yan, ni Miauchi Pine, snappy yan. Ayan ito mo yung cellphone. Yan, hindi na cellphone. Ay, nga, yun. Gusto mo nakita? Kumari, maandar. Hindi yan nababasag. Yan. Siyempre, may shocks naman to. Pero worst case lang naman yung pwede ko isabihin. Tapos, bumili kami ng pocket wifi. Pero na-imagine namin, pwede kami bumili ng router. Pero for the meantime, pocket wifi, it works. Yan. Tapos, yan. So, for sale nga pala yung stock na upuan namin ng Light Ace. For sale yon. Bibihira kayo makabili ng upuan nitong
nitong Suzuki APB kasi nga bibihira lang naman nagbebenta ng ganito eh. Kadalasan sa mga katayan or mga sira na talaga yung engine, mga for ano na yun, for parts out. Tapos siguraduhin nyo lang na hindi galing sa aksidente. Alam mo na, baka may na-deads dun sa ano, talagang malamig yung higaan mo. Tapos sa yung compartment yan. Ang ayoko lang dito sa sa light ace na to, wala pa akong high ace. Yung light ace na to, ayan o. Yung labigyanan ng drinks niya doon, yung cup holder, nakatutok doon sa air vent. So kapag ka nilagay mo yung ano, for example, eto, lagay ko ha. Oh, nakalagay. Yo, imaginein mo, nakaharang doon sa air vent. Pagka hindi pa insulated yung drink, yung ano holder mo, lalamig pa yung kape mo. Pero minimal lang yan. Wag mo lagyan ng cup ng ano yan, ng kung ano man na nakakaharang doon sa air vent. Lagyan mo ng barya. Tama nga naman. 'Di ba? Kinontra mo yung sarili mo. Hindi maganda. Sinuporta mo yung sarili mo. Tapos awayin mo yung sarili mo, sinuporta mo yung sarili mo, kinontra mo yung sarili mo, inaway mo yung sarili mo. Hindi panalo lahat, 'di ba? Ano pang ano? Yan. Tapos panoorin nyo na lang yung ibang video kasi doon nyo makikita kung ano yung use ng iba. Baka mayroon akong mga na-miss na tawag dito, mga na-miss na mga kwento or mga use ng iba't ibang parts dito ng mga accessories namin at saka yung mga upgrades namin. Doon na lang. Mag-comment na lang din kayo ng mga tanong nyo. Baka try namin sagutin lahat yan. Ang dami nyo kasi. May mga tumatawag pa sa amin. Grabe ha. Tapos may may mga sponsorship. Kaya lang, dami naming time. Walang kumukuha. Kaya kumuha na kayo ha. Baka gusto nyong magpa-try ng, for example, mga farmlets nyo, swimming pools. Pwede namin yan i-review. Gagamitin natin tong setup natin para makita nyo. Ayan kita nyo. Ayan, lumulundo nga yan. Alam nyo ba yung lundo? Ayan. May laman. Tatanggalin mo yan. Pero pwede yan. May setup kami dyan. Yun. May tinatalian yan para tuloy-tuloy yung tubig. Pero ngayon, hindi ko na kasi yung tawag doon? Lupa yun. Ay, semento. Wala akong tatalian doon. Ng paracord. Yan. Ito yung isang future na naisip ko. Ito yung hindi ko pa naikwento. Meron nga pala tong traction control. Ayan Yan yung button ng traction control. Para sa hindi nakakaalam, parang dati hindi pa uso yan, pero ngayon halos lahat ng sasakyan meron na nilalabas sa traction control. Hindi ko lang alam kung meron yung Suzuki APB nito, pero ito traction control, meaning nito parang ABS 'yon, yung kapag hindi dudulas yung hindi dudulas yung gulong mo. Kapag naramdaman niyang for example, may isang part, 4 yung gulong, 'di ba? Sa likod mo, yung sa rear mo na left side na gulong, may nadaanan kang tubig or madulas na part, umiskid. Pag meaning ng skid doon, ibig sabihin, umikot siya ng solo niya kasi nga madulas yung parts na 'yon. Meaning noon, yung kabilang gulong, yung traction control, sasabay niya pa rin yung ikot para hindi ka gumewang or sumamting na dumulas-dulas. Yun yung meaning ng traction control. Hindi ko lang alam kung tama, pero yun ang pagkaintindi ko. Gagamitin muna natin si Google kung tama ulit. So, yan, si traction control, may ABS siya, may airbag sa harapan. Yan, 2 airbags yan. Isang airbag dito, saka isang airbag doon. Tapos may traction control. Yan, traction control. Tapos, ayun yung panel namin. Yung panel ng Toyota Light Ace, yun, normal yung high-low ng temperature. Yan. Tapos may ganito, yung speed. Tapos ito, odometer. May makikita nyo yung mga basics dyan. Yung total kilometer ng A, total kilometer ng B. Wala dyan na mga, tawag dito, yung mga nababasan yung mga fuel consumption ng mga kilometer per hour. Wala. Tapos left, right, hazard. Left, right, left. Tapos hazard. Ang hazard button nandito sa gitna. Ayan Diyan.
Tapos ito ang AC button. Itong button na to, pwede mo palagyan to ng USB or something na pwede mo magamit. USB charging port yan. Tapos ito yung yung temperature, thermostat dun sa iba, sabi ng thermostat. Tapos ito yung in-air, tapos yung rotation ng air from outside at saka rotation sa inside lang. Tapos ito yung sa harap lang yung vent. Ito yung sa paa at saka sa harap. Ako, mahilig ako dito sa vent nitong harap tsaka baba. Ibig sabihin, muka at saka sa paa. Kasi gusto ko nahanginan yung paa ko. Yan. Tapos ito naman yung sa bandang pangatlo. Nasa bandang 2 o'clock or 1 o'clock ng position 1 o'clock. Ayan, no, nasa pure paa lang. Tapos ito naman, yung nasa bandang 4, 5, 6, 4, 5 na area. Ayan. Para sa makina, yung mga ganun. Pag nag-overheat, pero hindi masyadong gumagamit yan. Tapos ang blower, ayan. 0, 1, 2, 3, 4. 4 na speed ng blower. Tapos yan, automatic. Nandito yan nakalagay ang gear shift knob mo sa board. Ay, dyan sa upward position. Hindi dito. Yung iba kasi dito. Pero dito yan. Edi ang laki ng space pa sa ilalim. Ayun, meron pa nga kami nakalagay sa ilalim. Ano ba yung nakalagay namin dyan sa ilalim? Secret. Yan. Andito nga pala yung cigarette something. Cigarette. Yan. Ayan, yung tawag dito, ashtray. Yung mga ganun. Lalagyan ng barya. Yan. Tapos, yan. Plano kong lagyan to ng mga wires para may charging port dito sa likod. Pero, hindi na kasi iniintay namin yung collaboration ng sa amin ng EcoFlow tsaka Bluetooth tsaka Pecron. Ayan, baka naman padala kayo. Tapos yun nga pala sa taas, gusto ko lagyan siya ng solar panel. Para sa Philippine Loop namin, tuloy-tuloy ang charging namin. Yan. Tapos may power station kami ngayon. Ito pakita ko nga pala sa inyo. Ito Ito, wala pang 10,000 to. Yan. Ilang percent na yan. Tama to, mapapagana ko yung electric pan ha. Yan yung isang purpose nitong electric pan eh. Nasaan ba yung electric pan? Yan. Tapos, lalagay mo siya dito. Hindi nakabukas yung makina niyan. Nakabukas yung electric pan. 3-speed yan. Ang gamit ko lang itong power station ko. Ito, pwede rin solar yan. Pwede ano yan. Diba? May electric pan kami. Yeah. Okay na. 35 minutes na yan. Mag-subscribe na kayo ha. Para naman medyo dumami pa yung mga projects namin. Na inaisip. Tapos yung mga tanong nyo, nyo lang, comment nyo lang. Tapos try natin sagutin lahat yan. Yung mga videos. Okay? So, God bless. Yeah, yo. Yeah, yeah, yo. Yeah, yeah, yo. So, hi Mielshis. Napanood nyo ng buo yung ginawa naming video. Actually, yung video na yon was March pa ng first week ata. Then, itong shot ko naman na to is April. Nito lang kasi kaka 1 year lang ni Light Ace nung, I think, nung 18. So, ngayon ko lang siya ma-upload. Na-upload ko pa yung mas mga naunang video kaysa doon sa ginawa naming video nung husband ko. So, kung may mga question kayo, especially doon sa mga item na may nagustuhan kayo doon, mag-comment lang kayo dito sa ating channel or sa ating ibang social media. Nagbibigay ako ng link para hindi ka na mahirapan maghanap. Like si ma'am, hindi ko matandaan si ma'am eh. Hindi kami magkaigi na pag-uusap kasi gustong-gusto niya yung nakalagay doon sa gulong ko dun sa yung design sa gulong. So, binigyan ko siya ng link, nakahanap siya ng link, then question siya kung anong size. Ganito, nag-i-entertain naman ako. Pero, minsan medyo late lang talaga ako nagre-reply kasi most of that time, hindi ako dun sa social media na yun nakafocus, which nasa TikTok kasi ako eh. Then, yung ibang item na ginagamit ko, dun ko mas itinitinda or pinopromote sa TikTok shop
na ano. So, i-visit nyo. Same lang naman yung name ko doon sa TikTok. Then, dito sa atin sa YouTube channel. So, yun lang, i-follow nyo ako kung sa tingin nyo nakakatulong, kung sa tingin nyo may tama, or sa tingin nyo naman may mali. Ready naman ako o okay lang sa akin tumanggap ng mga other opinion or other DIYs na sa tingin nyo ay magsusut sa atin pareho, 'di ba? Why not naman? Basta sabi ko sa inyo, respect our own opinion and respect yung mga ginagawa natin. Nasa DIY tayo, so walang tama or mali. Basta nagsusut sa needs natin at dun sa goal na ginagawa natin, di ba? Then, ano pa ba? Kung hindi nyo pa napapanood yung ating part 1 to 12, okay lang. Kasi dito sa part 13 natin, parang tinur na kayo ni husband eh. So, binigyan ko na siya ng chance na, sige nga, itry mong i-tour sa kanila or sabihin lahat ng ginawa na doon sa mula part 1 and 12, nag-inisa-isa ko sa isang summary niya lang ginawa. Sinamarize niya, isang summary. Sinamarize niya dun sa buo. So, kung hindi mo pa napapanood yung iba, pwede na rin dito. Pero kung gusto mong mapanood na paano or kasi doon sa mga part ko, syempre, miniso-miso ko. So, kung may mga tanong ka dito sa part na 'to, nandun din yung sagot sa ibang ano, yung mga nauna kong nagawang video. Pero kung wala kang time manood, sige lang, magtanong lang kayo na magtanong, mag-leave lang kayo ng comment, isa-isahin natin isasagot. And magbigay kayo or mag-suggest kayo ng gusto nyo pang gawin natin kay Light Ace or may mga tanong pa kayo na paano pa pag ganito, kapag ganyan, try nating sagutin. Kasi miski kami, nag-explore pa rin naman kami kay Light Ace. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako expert, pero meron akong experience at willing ako at ready akong i-share sa inyo kung ano man yung mga na-experience namin kay Toyota Light Ace. Basta for me, sharing is caring. Lahat ng sinasabi ko is for me. Galing lang yon sa akin. Meron akong mga ibang opinion na pinagkuhanan or suggestion na pinagkuhanan, pero lahat yon is para sa akin lang. Kung sa tingin mo may mali, kung sa tingin mo may hindi tama, gawa ka ng sarili mong video. Lagi ko sinasabi sa inyo, kung meron naman kayong hindi maganda sasabihin, gumawa ka na lang ng sarili mo. Sarili nga, 'di ba? DIY nga eh. Ang safe na nga, 'di ba? DIY na eh. Pangangaralan mo pa. Anyways, open naman ako doon. Pero kung sa tingin mo nakakatanggal ng respeto, wag mo nang ituloy. Mababawasan pa yun sa pagkatao mo, 'di ba? So, ano gagawin? Don't forget to like and subscribe our YouTube channel kung di ka pa nakasubscribe para updated ka sa ating mga Light Ace panel van ideas and tips and sa ating mga camping ideas. Dahil nga sabi ko sa inyo, nag-share din ako ng mga campsite na mga affordable at mga camping tips na sa tingin ko makakatulong sa inyo and sa lahat. At nag-a-add na rin tayo ng mga unboxing items, mga item na sa tingin ko na makaka-help sa inyo. Kasi sa akin nakaka-help. Kung sa inyo nakaka-help, edi why not? PM nyo lang ako kung saan binili. Kung walang time para mag-canvas or maghanap, andito ako para i-help ko sa inyo kung ano yung mga needs nyo. So, kung ang isa-isahin yung mga laman ng ating camping tapos yung link. Actually, meron naman talagang link. Pero syempre, nag-a-update sila or nag-aano, i-check nyo na lang yung mga links natin. So, yun lang. Wala na akong ma-share. So, dinagdag ko lang itong clip na to para matapos na, ma-upload ko na itong video na to. And thank you for watching, guys. Mga ka-Light Ace, kita-kita tayo sa daan. Huwag niyong kalimutan, may maliit na sticker sa likod, si Meowchi Finds. Pot-pot lang kayo pag nagkita tayo. See you sa daan. Bye!